Isang tauhan ng gobyerno ang nakatulala at sa isip-isip nito ay ang S-Rank Dungeon, Abyss, isa sa pinakaunang abyss sa buong mundo. Kahit na ang malalakas na adventurer kapag pumasok dito at naabot ang pinakailalaim ay malabo nang makabalik ng buhay. Dahil sa sobrang hirap nitong sakupin. Kaya ito ay tinatawag na Final Dungeon. Ang mga kondisyon para mabuksan ay selyadong gate ay wala pa rin ang nakakaalam. Sobrang konting investigasyon and conquest ang nagawa, may mga reports patungkol sa mga adventurer na nakapasok at nakabalik dahil sa sobrang kaswertehan nito. Sinasabi nila na nakita nila ang veins ng magic stones na tinatawag din moonstones. Dahil nga naging kilala na ang moonstone sa taglay nitong kapangyarihan na makapagpagaling ng magical afflictions, ang demand nito ay tumataas, habang nakangising sinasabi ni Daigo. Kung totoo ang mga balita, kapag nahanap itong muli, magdadala ito ng kayamanan na sapat para mabuhay ka ng marangya habang buhay. Hindi lang ito basta moonstone. Maraming rare magic stones ang potential na malagpasan ang kasalukuyang pamumuhay, na nagtatago sa kasaganahan. Napahikab si Mimi, napatingin sa kanya ang tatlo at sinabi niyang sorry. Siguro nababagot ka na sa pakikinig sa mga pangarap ko, sabi ni Mimi. Hiem, huwag kang ang magkunwaring inosente. Sa lahat ng narito, ikaw ang may pinakamali siya at interesadong tingin sa akin, sagot ni Ginji. Nena si Mimi, tiningnan niya ng masama si Ginji. Nataman ka ba sa mga sinabi ko? Saad ni Ginji habang nakangiti. Natulala si Ginji dahil naramdaman niya ang malakas na aura ni Alice. Pinalibutan ng kulay pulang aura si Alice habang sinabi nito na kung gusto nila makipaglaro, siya ang makakalaban nito dahil wala siyang pakialam kung sino ang makakaharap niya. Napatulala si Mimi kay Alice at hindi nakapagsalita. Lumingon na lang siya palayo at si Ginji naman ay nakangiting sinabi na wag siyang titiganan ng ganun dahil nakakatakot. Umubo at pinagpatuloy naman ng lalaking nakasalamin ang kanyang pagsasalita. Sa kung anumang kadahilanan ng gate sa dungeon ay nagbukas. At ito ay once in a lifetime opportunity saad nito. Para sa lahat na ito, ang inyong goal ay pasukin at sakupin ang deepest depths ng abyss. Agad naman nag-react si Gyuko at hinampas ang lamesa ng malakas, dahil alam niya kung gaano ito kadelikado. Sa mga dungeon may mga ruler o boss na nagbabantay dito. Nag-aalala siya dahil baka ang boss na ito ay atakihin sila. Alang-ala sa investigasyon kailangan niyo itong talunin. Kalmadong sinabi ng lalaking nakasalamin. Agad naming sumabat si Gyuko at sinabing sobrang delikado ng pinapagawa nito. Hindi nila alam kung gaano karaming damage ang kailangan nilang i-sustain para lang makapunta dito. Walang pakialam ang lalaking nakasalamin dahil ang rason kaya sila nag-invest sa kanila ay para sa mga gantong investigasyon. Kung takot kayaw, hindi ko kayo pipigilan para umatras, dagdag nito. Nanginginig sa takot habang nakatulala si Gyuko. Sinabi ni Daigo na wala dapat silang ipag-alala. Lahat ng adventurer ay nabubuhay para makuha ang treasure ng abyss. Walang kokonfer dito, dagdag niya. Magkakaroon ng problema sabay turo ng lalaking nakasalamin kay Gyuko. Habang inaabot ng mga assistant ang papel. Nakasaad sa papel na ito ay confidential at dapat sila lang ang makakaalam nito. Nag-alala na naman si Gyuko nang mabasa ang papel dahil maari silang makaharap ng mechanical dragon habang nasa loob ng abyss. Kung takot ka pwede ka namang umalis na dito habang kaya mo pa, saad ni Mimi. Napatayo sa galit si Gyuko dahil lahat na lang kinakalaban ng walang preno, minamaliit mo ba ako? Galit na tanong ni Gyuko. Hindi ba't ikaw ang nang mamaliit sa mga S-ranker? Sagot nito, bakit hindi ka nalang bumalik sa F-rank? Dagdag ni Mimi. Gigil na hinampas ni Gyuko. Ang kamay niya sa lamesa, unti-unting nag-crack ang lamesa. Napaiwas si Mimi at ang mga tao sa gilid habang sinisira ni Gyuko ang lamesa. So aware ka pala, dagdag na pang-asar ni Mimi, habang tumatalsak ang mga tipak ng kahoy. Galit na tinuro ni Gyuko si Mimi. Sa matanla, si Daigo naman ay pinagmamasdan sila at sinabi na para silang daga at pusa. Nagulat si Daigo at naagaw ang pansin nito patungo kay Alice. Habang nakatingin si Alice sa bintana tinawag niya si Daigo at sinabi na may kakaiba siyang nararamdaman na tila ba ay may paparating. Naaninag nila sa bintana ang isang malaking halimaw at agad naman silang nag-react. Binasag ng halimaw ang bintana, nilagpasan nito ang ibang mga S-class adventurer at dumiretso papunta kay Gyuko.
Nagulat si Gyuko at agad namang nasalag ni Gyuko ang matulis na kuko ng halimaw. Sa lakas ng atake ng halimaw tumalsik si Gyuko sa pader. Nag-crack ang pader at umungol sa sakit Gyuko habang gulat na gulat naman ang lalaking nakasalamin sa halimaw na kanyang nakikita. Isa itong A-rank monster na walang ulo. Ito ay fragment ni Kalulukan. Gulat na gulat ang lalaking may salamin dahil nagtataka siya kung paano nagkaroon ng halimaw dito sa labas ng dungeon. Agad naman naisip ni Daigo na baka ito ay Curse of the Abyss. Sinasabi na isang kamalasan ang darating sa pagtuklas kung anumang meron sa dungeon na iyon. Sinasabi rin na ang Abyss ay mayroong kakayahang paslangin ang kung sino mang manghihinasok dito. Nagulat ang lalaking nakasalamin dahil ang alam niya ay isa lang itong haka-haka. Nakakatawang isipin dahil isa lamang itong paniniwala pero ngayon ay nasasaksihan niya ito. Tumayo ang halimaw at nakita nito ang lalaki kaya agad niya itong inatake. Inihampas ng halimaw ang matutulis nitong kuko. Agad namang nilagtas ni Daigo ang lalaking nakasalamin sa atake ng halimaw. Napaatras sila habang takot na takot ang lalaki. Habang nakatayo ang halimaw, agad namang hamarang si Alice sa kanilang dalawa at tinanong kung okay lang ba sila. Sumagot naman ng oo si Daigo. Binuka ng halimaw ang bibig nito at umuungol ng sobrang lakas. Agad nitong nilapitan si Alice at itinaas ang kanyang kamay upang atakihin si Alice. Nagningning ang mata ni Alice habang seryosong nakatitig sa halimaw. Tumigil ang halimaw sa kalagitnaan ng pag-atake niya habang si Alice naman ay nakaharap lang ang palad sa halimaw. Nagtaka ang halimaw dahil hindi siya makagalaw, pinipilit nitong makataalis pero hindi ito makagalaw. Isang kamay ang lumitaw na tila ba ay kinokontrol nito ang halimaw. Si Ginji pala ito, habang naglalakad sinasabi niya na ang kung sino man ang maghukay sa libingan para sa kasakiman ay makakaharap ng kamatayan nararapat para sa kanya. Normal lahat ng ito, dagdag niya, habang si Mimi nakatingin lang sa kanya. Ang pagpapadala ng mahihinang halimaw ay hindi dapat kailanman maliitin, saad ni Ginji habang inaatake ang halimaw. Unti-unti nitong inipit ang leeg ng halimaw gamit ang kapangyarihan niyang sinulid. Naputol ang ulo ng halimaw ang nagtalsikan ang mga dugo nito, nahulog sa lupa ang ulo ng halimaw. Manghang-mangha naman ang lalaking may salamin habang sila Alice at Daigo at nakatingin lang. Sinabon siya ni Mimi na dapat may matutunan siya sa matandang lalaki na iyon, hindi ito pinansin ni Gyuko habang nakaupo siya sa lapag. Interesting, it's just a scratch, sabi ng halimaw habang pugot ang ulo nito sa lapag. Gulat na gulat si Alice at Daigo dahil sa pagsasalita nito. Takang-taka ang matanda kung anong pinagsasabi nitong halimaw habang unti-unting nagiging usok ang ulo. May isang purple na perlas ang lumabas. Mukhang maganda ito, sabi ni Minjin habang nakatulog dito. Tinaas niya ang perlas at sinabing kukunin niya ito, hindi naman pumayag ang lalaking nakasalamin at iginiit na sila na ang magtatago. Nito, nakatingin si Alice kay Daigo habang iniisip ni Daigo kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ng halimaw. Tinanong siya ni Alice kung anong ibig sabihin nito para sa kanya. Nakangiting sumagot si Daigo na dapat alalahanin niya ang ibang mga bagay. Sinabi ni Daigo meron na siyang sapat na encounter sa lalaki. Pumikit lang si Alice habang sinasabi na yes, your child. Dapat ba ipaalam ko pa sa'yo, sagot ni Daigo. Sumagot naman ng oo si Alice. Napaisip si Alice na maaring magandang timing ito para makikila ng gusto nito ang lalaki. Habang nag-uusap sila, mukhang may napagkasunduan na tayo saad ni Ginji at nagpaalam na aalis na ito. Habang paalis si Ginji sinabi nito na huwag silang maging katyulang the mommy catching the mommy. Magkita-kita na lang tayo si ilalim ng abyss, dagdag ni Ginji. Sa isang magandang syudad, naglalak si Kyumi habang nakatitig sa kanyang cellphone. Nagtataka kung bakit biglang nag-text sa kanya si Alice at gusto siya papuntahin sa headquarters. Tumangala si Kyumi at na-realize na ito ang unang beses niyang pumunta rito. Isang malaking kulay pulang palasyo ang pinuntahan niya at ito ang headquarters ng Carnelian Rage. Pumasok si Kyumi at naglakad papunta sa information desk, nakita niya ang isang lalaki na niyayang kumain ang babaeng nasa information desk, sumingit si Kyumi at sinabi kung pwede raw ba siyang kausapin. Gusto kong makita si Alice, sabi nito, nagulat ang dalawa dahil tinawag ni Kyumi si Alice sa kanyang pangalan, sumagot naman ang babae na iko-confirm niya muna. Sumigaw ang lalaki at tinanong si Kyumi kung ano ang gagawin niya dito.
Pinapapunta ako ni Alice, kaya pumunta ako, sabi ni Kiyomi. So isa kang guest, maangas na sabi ng lalaki, dito tinatawag namin siyang Tekagi-san, dagdag ng lalaki, sinabi ni Kiyomi na hindi siya isang guest bagkus isang member ng clan na ito. Nagulat ang lalaki, isang newcomer, mas may dahilan ako para sabihin sa'yo makinig ka. Ang leader ng Carnelian Rage ay si Tekagi Alice-san. Sabi ng lalaki habang nakatulo kay Kiyomi. Huwag kang masyadong umasta na parang close kayo, magpakita ka ng konting galang, dagdag nito habang nakatingin kay Kiyomi. Binyantaan nito na hindi niya gugustuhin na magkaroon ng kaaway sa unang araw niya. Hindi maimagine ni Kiyomi na may desisyon si Alice ng ganon, mayroon akong sariling paraan para magpakita ng respeto kay Alice, dagdag niya, ninas ang lalaki sa sinabi ni Kiyomi at sinabing hindi dapat ganyan umasta sa mga senior katulad niya. Nakatitig lang si Kiyomi habang ang babae sa gitna ay takot na takot. Masyado kang maraming sinasabi, wala akong ganang makinig sa mga pinagsasabi mo. Dagdag ni Kiyomi, habang naglalakad si Zero na may hawak na burger at coke. Nakita nito ang dalawang lalaki na nagtatalo sa information desk. Nakita niya si Kiyomi at tinawag ito. Nagulat ang babae dahil kilala ni Zero si Kiyomi. Agad namang sinumbong ng babae na malapit na ang dalawa mag-away kaya awatin niya ito. Nagtanong si Zero kung ano ang pinag-aawayan nila habang kumakain. Wala siyang magagawa para ma-handle ito sabi ni Kiyomi. Tumigil na kayo, sabi ni Zero. Zero ako ba ang kausap mo? Tanong ng lalaki, huwag ka masyadong mayabang dahil isa ka ng opisyal na miyembro, dagdag nito. Bitter lang siya dahil tinalo mo sila bulong ni Zero kay Kiyomi, habang si Kiyomi ay nakatingin lang sa pagkain ni Zero habang natatakam. Karamihan sa mga recruits ay nagsisimula sa training pero, Zero. Sigaw ng lalaki habang pinuputol sa pagsasalita si Zero. Napaka-arrogant niyong dalawa. Ang pagbastos sa pangalan ni Tekagi-san ay parang pagbastos na rin sa Carnelian Rage, galit na pasiga na sabi nito. Galit na galit ang lalaki at umamba na susuntunin si Kiyomi. Napahiga ang lalaki sa sahig at namimilipit sa sakit, nagulat siya at ang babae sa lakas ni Kiyomi. Satisfied now, sabi ni Kiyomi sa lalaki. Hindi ako pamanta dito para makipaglaro, pumunta ako dito dahil pinapunta ako ni Alice, kalmadong sabi ni Kiyomi habang namililipit sa sakit ang lalaki, si Zero naman nakangit lang sa guild habang kumakain. Nagulat siya dahil isa siyang A-rank at napatumba siya ng ganun kadali, nagtatanong siya sa isip niya kung anong rank ni Kiyomi. Si Kiyomi ay C-rank ngayon pero dati siyang S-rank sa nakaraang buhay niya. Nag-level up ka ulit. Nagtatakang tanong ni Zero, sumagot lang ng oo si Kiyomi, nagkagulo ang lahat dahil dumating na si Tekagi-san, napalingon naman agad si Kiyomi at Zero. Nakita nila si Alice na naglalakad na parabang isang beauty queen dahil nagniningning ang palaigid nito habang maraming tumatawag sa kanya na Alice-sama, habang naglalakad si Alice at pinupuri. Ang magagandang gawa ng kanyang member, agad-agad namang yumuko at bumati ang lalaki habang kinikilig. Gulat na gulat ang lalaki at hindi ito makapaniwala. Napansin ni Alice si Kiyomi at Zero. Agad naman niya itong binati at natuwa dahil nakarating na si Kiyomi. Nagtanong si Alice kung ano mayroon daw bang nangyari. Agad namang sinabi ni Zero na nambubuli si Kiyomi ng trainee. That's nonsense? Sagot ni Kiyomi. Nakangiti lang si Alice dahil alam niyang mangyayari ito. Maraming tao dito na mataas ang respeto sa sakin kaya naisip ko rin na baka magkabanggan kayo. Sabi nito habang nakangiti, nagpaalam na sila Alice dahil mayroon pa siyang meeting, agad naman niyang tinawag si Kiyomi upang sumama. Si Zero naman ay naiwan sa baba kasama ng mga member, nakatulala lang ang lalaki kay Kiyomi at si Zero naman ay nagpaalam na kay Kiyomi habang kamakaway. Sinabihan ni Alice si Kiyomi na maging tahimik habang nandito, nananahimik lang naman ako. Sagot ni Kiyomi habang sumusunod kay Alice, gulat na gulat ang lalaking iyon. Di ba bago lang siya, sino siya? Tanong ng babae habang gulat na gulat, matapos ang paglalakad nakarating si Alice at Kiyomi sa malaking kahoy na pintuan, nagpaumanhin si Alice dahil sa paghihintay nila habang binubuksan ang pintuan, tumingin ang lalaki at sinabing huwag mag-alala dahil sakto lamang ang kanilang pagdating. Lumapit ang lalaki kay Kiyomi at sinabing naririnig niya ito sa kwento ni Alice, nagpakilala ang lalaki. Ang pangalanan niya ay Kugami rin at siya ay kakilala ni Alice. Isa siyang S-rank adventurer at ang kanyang job ay magician specialty ay tubig.
Ngumiti si Alice at sinabing si Ren ang utak ng kanilang team, hinawakan naman ni Ren ang kamay ni Kiyomi at sinabing kinagagalak niya na makilala ito, habang si Kiyomi ay nakatulala lang, habang naghahawak kamay sila. Agad naman napagtanto ni Ren na totoo nga ang sinabi ni Alice tungkol sa kanya na isa siyang malakas na adventurer. Tumalikod ang lalaki at sinabing magsisimula na sila sa kanilang meeting. Pumayag na si Kiyomi habang nakatulala at si Alice na may nakangiti lang sa gilid. Nagtanong si Kiyomi kung sila lang ba ang magme-meeting. Sumagot naman ang lalaki na, oo dahil ang ibang mga miyembro ay nauna nang gumawa ng aksyon, syempre mag-aambag ka rin, sabi ni Ren at napatulala lang Kiyomi. Bago simulan ni Ren kung ano ang maiaambag ni Kiyomi, pinakita niya muna ang report tungkol sa nangyayari sa Abyss. Ang mga Mindweaver ay sinasakop na ang Abyss, seryosong sabi ni Ren. Napaisip si Kiyomi dahil narinig niya na ang Mindweaver na iyon. Sinasabi ko na nga ba, gagawin talaga ng matandang iyon ang nasa isip ko, pahayag ni Alice habang nakangisi. Habang nasa S-Rank Assembly, may Magic Stone na iniwan ang Mechanical Dragon, dagdag ni Alice. Sinabi ng lalaki na mukhang ginamit nila iyon upang gumawa ng panibagong weapon at mapalakas ang kanilang clan. Nagulat si Kiyomi nang marinig niya ang Mechanical Dragon. Sa isip ni Alice, ginamit nila ang Magic Stone na iniwan ng Mechanical Dragon para makalakam ng pera. Sumang-ayon naman ang lalaki at dinadag nito na gagamitin nila iyo upang gumawa pa ng mas marami. Takang-taka si Kiyomi kung ano nga ba ang nangyari sa S-Rank Assembly na iyon. Pumikit lang si Kiyomi at sinabi sa sarili na dapat tumahimik lang siya. Lumingon si Alice at napansin niya si Kiyomi na parang malalim ang iniisip. Ang Carnelian Rage ay pupunta rin, hindi ba? Tanong ni Kiyomi, agad naman sumagot ng oo si Ren. Sasama rin ba ako dyan? Dagdag na tanong ni Kiyomi. Sumagot naman ang hindi ang lalaki dahil marami na silang pinadalang S-Rank members kaya wala dapat siyang ikabahala. Namangha si Kiyomi dahil mayroon sapat na S-Class adventurer ang clan na ito upang ipadala sa Abyss. Si Ren naman ay may inaasikaso sa cellphone, inabot niya ito kay Kiyomi at sinabing. Siya ay mag-ooperate kasama ang ibang unit, lumaki ang mata ni Kiyomi nang makita kung ano ang nasa cellphone. Binati naman ni Alice si Ren dahil mahusay ang kanyang stratehiya na ginawa. Confident naman na sinabi ni Ren na kailangan niyang gawin iyon dahil isang matalinong matanda ang kalaban nila. Nakangitim si Kiyomi dahil para sa kanya ang stratehiya na iyon ay maganda. Gagawin ko ito, dagdag ni Kiyomi habang nakatas ang cellphone.